Ikaw, Kristo, ay sinugo upang sa dukhay magturo, magpalaya sa bilanggo. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagtungo sa sariling bayan, kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating ng araw ng pamamahinga, nagturo siya sa sinagoga. Nagtaka ang maraming nakarinig sa kanya at nagtanong, saan niya nakuha ang lahat ng iyan? Anong karunungan itong ipinagkaloob sa kanya? Paano siya nakagagawa ng mga kababalaghan? Hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria at kapatid ni na Santiago, Jose, Judas at Simon? Dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? At siya'y ayaw nilang kilanlin. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta ay iginagalang ng lahat liban lamang ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at mga kasambahay. Hindi siya nakagawa ng anumang kababalaghan doon, maliban sa pagpapatong ng kanyang kamay sa ilang may sakit upang pagalingin ang mga ito. Nagtaka siya sapagkat hindi sila sumampalataya. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Saan man kayo nanggaling, malayo man o malapit, maluwalhating pagdating po sa tahanan ng Nazareno. 14 na linggo po ngayon sa karaniwang panahon. At sa panahong ito po natin, pinagninilayan ang public ministry ng mahal na poong Jesus Nazareno. At gaya ng sinasabi sa Ebanghelyo, umuwi siya sa sariling bayan kasama ang mga alagad para doon naman maglingkod. Pero na-surprised siya. Ang mga kababayan pala niya ang na-surprised muna. Nang magturo siya sa sinagoga, nagtanong sila kung saan kaya niya pinagkukuha ang kanyang mga nalalaman. Sinino pa siya? Hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria? Pero siya po pala ang masusurprised. Dahil ayaw nila siyang kilalanin. Napakarami na nga namang nagbago sa kanya na dati nilang kakilala. Kamakailan lamang ay binatilyo siyang sumasama-sama sa tatay niya sa pagpapanday. Yun ang pagkakilala nila sa kanya. At hindi nila nasabayan ang kanyang pagbabago nang umalis siya roon. Kaya pagbalik niya, parang iba na ang tingin nila sa kanya. Hindi sila sumampalataya, na-miss tuloy nila ang pagkakataong magawan sila ng kahangahangang mga bagay. May mga pagkakataon pong gaya nila, hindi rin natin masabayan ang pagbabago ng ating mga kakilala, maging ng mga pinakamalalapit sa atin. Gusto natin silang tingnan kung paano natin sila unang nakilala. Hindi natin matanggap kung ano na sila ngayon at kung sino na sila ngayon. Kaya ang pag-uwi kung minsan
ay mas nagiging mapait pa kaysa sa pag-alis. Kumusta po ang attitude natin sa iba? Gaano po tayo kadaling ma-offend ng kanilang simpleng presensya? Gaano po tayo kadaling maka-offend sa simpleng tingin lamang? Lalo na kung ang tingin natin ay mula ulo hanggang paa, ay lalo na pag nagsalita na tayo. Mabuti po kung magiging mapagmalay tayo o magiging aware tayo sa nangyayari sa atin sa mga pagkakataong natatagpuan natin ang ating sarili sa mga sitwasyong gaya nito. May nabalitaan tayong umuwi sa atin, naging successful na sa kanyang buhay, mayaman na siguro. Ano ang attitude natin? Baka kasi hayagan na tayong nagpapalaganap ng sama ng loob dahil sa hindi natin maitagong mga saloobin. At yung ating nasa loobin, yung ating mga nasa saloobin, ay syempre ito ang ating ikukwento sa ating kapitbahay, sa ating mga inuman, sa ating mga pakikipagtsikahan, sa harapan ng ating gate. Masisira tuloy ang reputasyon noong umuwi sa atin. Kasi po napakadaling malito. Napakadali pong kalituhan ang sarili nating mga pananaw at paghatol bilang katotohanan. Sa madaling sabi na misappropriate po natin ang alam natin. Tandaan po nating bawat kwento ng buhay ay may dalawang mukha. Bawat tao ay may kanya-kanyang dahilan kung bakit nila ginagawa ang kanilang mga ginagawa. May mga pagkakataon pong mas madaling maging negative kaysa positive, di ba? Yung sumira kaysa lumikha. Sumira ng samahan kaysa lumikha ng bagong samahan. Pero gusto din naman na sana nating maging positive, di ba? Sino ba naman ang gustong palagi na lang nega? Gusto rin naman nating maluwag-luwag ang ating paghinga. Yung hindi tayo palaging ingat na ingat pag naglalakad tayo, masasalubong natin, magtatago tayo, o kaya kung saan-saan tayo titingin. Lagi nating aalalahanin yung pangyayari na iniiwas-iwasan natin na ma-encounter na naman natin. Ay di mabubuhay lagi tayong stressed at tensyonado. Sinong kawawa? Di tayo rin, ano? Ay alin po ang mananalo pagka palagi na lamang meron tayong dalawang naglalabang puwersa sa ating sarili. Yung puwersa ng pagiging negative at yung puwersa ng pagiging positive. Sino pong mananalo doon? Ay di yun pong malimit nating entertainin sa ating sarili. Yun pong unang na-evoke sa ating pakiramdam o sa ating intuition. Pag nakita natin, pakiramdaman natin, anong unang na-evoke? Nainis ba kaagad tayo? Positive ba o negative? O pag nakita natin ang ating kagalit, anong unang na-evoke? Naawa ba tayo sa kanya? Dahil lagi siyang galit, samantalang tayo ay masaya. Pakiramdaman natin. O inggit ba? Dahil nakausad siya at ikaw ay hindi. Bakit hindi na lang sana sinserong makisaya? Pwede naman siguro, yung ganap na kaligayahan dahil siya ay nagtagumpay. Ito po kaya ang nasa likod ng matigas nating puso at ulo kung minsan,
Kaya nawawalan tayo ng pitagan at nagiging mapanghimagsik gaya ng sinasabi sa unang pagbasa. In fairness sa mga nega, hindi rin naman talaga kasi madali ang umintindi lagi. Lalo na kung ikaw na lang lagi ang umiintindi. Bakit ako na lang lagi? Tatanungin mo sarili mo. Ang mag-a-adjust sa kanya. Eh di lalo na yung mag-take ng responsibility pag ikaw naman ang mali. Pero ang tunay na pagsasabuhay po ng ating pagkakristyano at pagiging deboto ay ang pagiging committed natin sa pamumuhay sa biyaya. Ang pamumuhay sa biyaya naman ay makikita sa pagmamahalan, sa pagmamalasakitan, at sa pagpapatawaran. Kung paanong itinayo po si Propeta Ezekiel ng Espiritu Santo, maitayo dinawa niya tayo para pakinggan ang paanyayang ito sa pamumuhay sa biyaya. Ang grasya dinawang ito ang tumulong sa atin sa pagpapakumbabang maging bukas sa kasalukuyan at hindi manahan sa nakaraan. Kilalanin ang ating kapwa at sabayan sila sa kanilang paglago. May mga pagkakataon pong nalilimutan natin na may hindi pa pala tayo natutuklasan sa kanila at hindi pa pala natin sila lubos na kilala. Gaano man sila kalapit sa atin, tandaan po nating may malalim na misteryo sa bawat isa. Nasa pagiging misteryoso pong ito, ulitin ko lang yun, medyo napabilis yung aking bibig kaysa sa aking isip. Nasa pagiging ordinaryo po mismo ng mahal na pong Jesus Nazareno ang kanyang pagiging misteryoso. At sa kung paano niya ito nayakap sa kanyang sarili at na-integrate sa kanyang buhay. Napakasimple niya, napakakaraniwan, napaka-ordinaryo. Kaya po nahirapan ang kanyang mga kababayang makita siya sa kung sino talaga siya. Makapangyarihan na Diyos na sumasa kanila na sana nung umuwi siya. Pamilyar, pero totally other. Nakita sana nila yun kung bukas ang kanilang mga mata. Ito po nawa ang biyayang tanggapin natin sa banal na Eucharistia, ang pagbubukas ng mata ng ating puso at kaluluwa. Para makita siya sa ating kapwa. Mahal na poong Jesus Nazareno, huwag po sana ninyong hayaang ma-miss out namin kayo pag nagpapakilala na kayo sa amin sa pang-araw-araw naming pamumuhay at pakikipag-ugnayan.